condemned. I'm alive and well, the Spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be? You're my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. The Spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be? You're my King who died for me. Oh, amazing love. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Matthew 5:43-48. Narinig din yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo, upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisigat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyo higit kaysa iba?
Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentila? Kaya, maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Purihin ang Diyos. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. We have a reason to celebrate. We have a reason to sing. The windows of heaven are open. Blessings are flowing, overflowing. The light of His glory has filled our hearts. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga kapatiran sa First Peacemakers Church of Cainta. Dinadalangin ko na patuloy kayong ginagabayan at pinoprotektahan ng Panginoon sa kalagitnaan ng pandemic na ito. Pangatlong linggo na po tayong umiikot-ikot sa Matthew chapter 5, chapter 6 at chapter 7. Mas nakikilala po ang portion ng scripture na ito na Sermon on the Mount. Sinabi ko na po ito sa inyo, Sermon sa Bundok. Somehow, hindi po ako makaalis dito. Siguro, dahil ito po yung pinaka-sentro ng katuruan ni Kristo Jesus para sa kanyang mga alagad. Sa aking pagninilay, dinala po ako ng Panginoon ng Banal na Espiritu sa huling verse ng Matthew chapter 5 na key verse po ng ating mensahe ngayong araw. Babasahin ko po uli sa inyo. Ito ang sinabi sa Matthew chapter 5 verse 48 sa New King James Version. Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Sa Revised Tagalog Popular Version, ganitong pagkasalin, kaya nga maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Ano ba ang ibig sabihin ni Kristo Jesus ng mga katagang maging ganap kayo? O sa English, you shall be perfect. Kaya ba natin gawin ito? May kakayahan ba tayo? O may kakayahan ba ang isang makasalanang tao tulad natin
na maging perpekto o maging ganap? Can we really measure up to the standard of perfection mentioned by Christ? Balangkasin po natin yung ating key verse na matatagpuan sa Matthew 5, verse 48. Makikita uli natin sa verse na ito yung salitang therefore. Nasabi ko na sa inyo noon na pag nakakita ka ng salitang therefore o yung mga katagang kaya nga sa isang verse sa Biblia, ang ibig sabihin nito ay meron ng naunang katuruan o katotohanan na binibigyan ng application o conclusion ng verse na ito. With regards to Matthew 5, verse 48, ang mga pangunahing katuruan na pinagtitibay nito ay ang verse 43 hanggang verse 47 ng ating teksto. Ito rin ang immediate context ng buong passage natin. Bagamat saklaw ng verse 48 ang buong chapter 5 ng Mateo, ang verses 43 to 47 ang pinakatumbok na context nito. Yun po yung sa aking opinion. At ang context ay loving your enemy. Nasaklaw ng second greatest commandment the second greatest commandment in the Bible, which is love thy neighbor as yourself. Di po ba may dalawang higit na mahalagang commandment sa Biblia na binanggit ni Kristo Jesus? Dito rin sa aklat ng Mateo. At yung una, mahalin mo ang Diyos. Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. At yung pangalawa, love your neighbor as yourself. At sinabi din ni Kristo Jesus na lahat ng mga commandments sa Biblia talagang ito yung basihan. Tunghayan muli natin ang Matthew chapter 5 verses 43 to 47. At sa Revised Tagalog Popular Version, ito yung mababasa natin. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. I-underline niyo po yun, mahalaga yun eh. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sa verse 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil? Noon po kasi yung mga hentil mababang klaseng sa mga Hudyo, mababang klaseng mga nilalang. Sabi ni Kristo Jesus sa John chapter 13 verse 34 to 35, a new commandment I give you, that you love one another, as I have loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Malaking pruweba ang mga verses na ito. Bakit ginamit ni Jesus ang subject ng pag-ibig sa immediate context ng perfection o pagiging ganap
ng isang mananampalataya. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, nararapat lang na ang kanyang mga anak o ang kanyang mga hinirang ay maging ganap din sa pag-ibig. Pansinin niyo yung verse 45 ng ating teksto na binasa ko kanina. Ito yung sinabi niya upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Which comes to one of my points. Ano po? Love is the litmus test of the authenticity of your Christian faith. Love is the litmus test of the authenticity of your Christian faith. O sabihin na natin of your relationship to God. Yung litmus test po, ito po yung isang test for acidity or alkalinity using the litmus paper. Sa inyo na umabot sa college, sa high school, sa science, di ba? Ginagamit natin ang litmus paper. So sa akin, love is the litmus test of the authenticity of your Christian faith. Or to be romantic about it, of your relationship with God. Ang pag-ibig, ang sukatan ng pagiging ganap mo sa iyong pananampalataya. Kaya lang, ang pagiging ganap mo sa pag-ibig ay sinusukat din ng panukat na inilatag ni Kristo Jesus sa Sermon on the Mount. Ano ito? O siguro ang nararapat na tanong ay, sino ito? Sinagot yan ng verse 48 at ang tinutukoy ay yung Ama. Yung Ama. Ano po? Siya yung sukatan ng pag-ibig natin. Ang pagiging perfect ng Ama, ang sukatan ng iyong pag-ibig. Pero hintay muna. Imposible naman yata na mag-level up sa perfect love ng Ama. Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Kristo Jesus sa iniutos niya sa verse 48 na you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Alam niyo, binigyan ng linaw ito ni James na kapatid sa dugo ng nagkatawang taong si Jesus ang katanungang ito. Sinabi niya sa James chapter 1 verse 4 na tumutukoy sa context ng mga trials, yung mga katagang ganito. Babasahin ko sa New King James Version. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ulitin ko, basahin ko uli. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Pansinin ninyo yung mga katagang complete and lacking nothing. Sa Revised Tagalog Popular Version, ang ginamit na katumbas na pananalita sa mga katagang English na ito ay yung mga katagang ganap at walang pagkukulang. Ganap at walang pagkukulang. The meaning of perfection, according to James, relates to a state of completeness or absolute wholeness. Pagiging ganap at buo. It involves freedom from fault, defect, or shortcoming. Sa New Testament, a Greek term for perfection can also mean maturity.
maturity o yung pagiging ganap na malago sa Panginoon. At sa Ephesians chapter 4 verse 13, mababasa natin sa NIV, inilahad ni Apostol Pablo ang ibig sabihin ng maturity, the meaning of maturity in the Christian faith. At yung words na ginamit niya, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Attaining to the full measure of the fullness of Christ. So, basahin muna natin yung buong verse ng Ephesians chapter 4:13. Ito yung sinabi, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature. Tapos sa kanya sinabi, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. So ano ba ang ibig sabihin ng perfection that we have gathered so far? So nakita natin, completeness, absolute wholeness, maturity, or the whole measure of the fullness of Christ. Ngayon, posible bang makamit ito ng buo dito sa lupa? Can we really attain perfection in this life? Pahayag ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 12. Not that I have already attained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Basahin ko uli, sa Philippians chapter 3 verse 12. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of that which Christ Jesus took hold of me. Sinasabi dito na maski na si Apostol Pablo nagpahayag na hindi niya pa naabot ang perfection na sukatan ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 48. Gayunpaman, ito yung naging lifetime goal niya. Naging inaasam niya sa buhay yung maging katulad ni Kristo. Sabi niya pa sa verse 13 ng Philippians chapter 3, yung kadugtong nito, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ito yung sinabi sa Revised Tagalog Popular Version. Ano yung layunin na to? Ito yung the whole measure of the fullness of Christ. The whole measure of the fullness of Christ. Ngayon, nakamit ba ni Apostol Pablo ang bagay na ito bago siya namatay? Hindi ko alam. Siguro, no? Wala tayong mababasa sa kasulatan na naabot niya ang level of perfection na inalahad ni Kristo Jesus. Pero siguro, no? Marahil. Di lang natin alam. Siguro pagdating natin sa langit, tatanungin ko si Apostol Pablo, si Kristo tungkol dito. Pero alam nyo, hindi na po yun yung mahalaga o yung tunay na mahalaga sa Kanya. Ang mas mahalaga ay yung sinabi niya sa last part ng Philippians 3 verse 12. Yung sinabi niyang, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. I press on to take hold of that for which Jesus Christ took hold of me. Ang key verse dito, o ang key phrase, ay yung
for which Christ Jesus took hold of me. What these words are saying is that it is Christ's initiative that Paul would journey from a newly born again believer to full Christ-likeness. Ibig sabihin, yung journey natin from a redeemed, sinful soul to full maturity, o sabihin na natin, sa perfection o to perfection in Christ, is also the primary work of God Himself. Or to be emphatic about it, Jesus Christ Himself. Trabaho nila ito. Trabaho ng Panginoong Hesus na ikaw ay pabadalin o gawing ganap. Through the process of sanctification. Binanggit na natin ito nung nakaraang preaching ko. Itinuro na ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 1 verse 6, yung katuruang ito. Sinabi niya, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Yung inumpisahang mabuting gawa ni Kristo Jesus sa iyong buhay ay lulubusin niya hanggang sa pagdating ni Kristo Jesus. Namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo upang tubusin niya tayo sa ating mga kasalanan, na ang kabayaran ay kamatayan. Sa Ephesians 1:7, ito yung sinabi, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Yan yung declaration ng Ephesians chapter 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Sa pamamagitan ng sacrifice na ito, nilinis ni Kristo Jesus yung record natin sa Ama. Lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Romans 8:1, familiar na tayo dito, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo Jesus ay di na hahatulan pa. Noong ginawa mo ang desisyon na makipag-isa kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, nagsimula na ang panibago mong landasin tungo sa pagiging ganap kay Kristo bilang isang bagong nilalang, a new creation. Binanggit yan sa 2 Corinthians 5:17. Gayunpaman, kahit na ikaw ay bago ng nilalang, nananalaytay pa rin sa iyong katawang lupa ang pita ng laman o yung sinful nature na patuloy na hahatak sa iyo pabalik sa dati mong buhay na naghahari ang kasalanan. Binanggit ko na rin yan sa mga nakaraang message ko. Ngayon, ang pita ng laman na ito o yung sinful nature na ito ay patuloy mong hinaharap sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hanggang ito ay ganap pong mapagtagumpayan sa pamamagitan ng habag at biyaya ng Diyos.
Pahayag sa Romans 9, verse 16. It does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Tingnan nyo, It does not therefore depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Romans 9:16. Ang sabi naman ng James 2:13, mercy triumphs over judgment. Mercy triumphs over judgment. Balik tayo sa tanong natin kanina. Can we really level up to the standard of perfection taught by Christ in Matthew 5:48? Talaga ba? Makaka-level up ba tayo? Consider this. Pahayag ng Isaiah chapter 64, verse 6. All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sin or our sins sweep us away. Ulitin ko yan, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. Sabi sa Tagalog, popular version, mabuting balita, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinangay tayo ng malakas na hangin o tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. So Romans 3:23 naman, itong sinabi, alam na rin natin to, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sa 1 Corinthians 15:50, itong pinahayag, I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. So, can we really measure up to the standard of perfection by Christ in Matthew 5:48? Alam nyo, on our own efforts, no, big no, we will fail miserably. Kung yung laman ang gagamitin, sariling kakayahan, walang mangyayari. Hindi tayo magtatagumpay. Which comes to my last point. The only way we can measure up to Christ's standard of perfection is to surrender ourselves to the mercy and grace of God. There is no other way. There is no other way. Broke my chains, freed my soul, for the
Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Kanina po, sinabi ko sa inyo sa pagtatapos ng mensahe that the only way we can measure up to Christ's standard of perfection is to surrender ourselves to the mercy and grace of God. Ito lang talaga ang tanging paraan para masunod natin yung Matthew chapter 5 verse 48. Kasi bilang mga taong nasa laman pa din, ibig sabihin nasa katawang lupa pa din, ay nasa atin pa din yung sinful nature. At walang magagawa lahat ng efforts mo. Kailangan talaga sumuko ka na lang. Sumuko ka sa habag at sa biyaya ng Diyos. Ayun yung mapanghahawakan mo at magdadala sa iyo tungo sa pagiging katulad ni Kristo. Ngayon, bago tayo mag-closing prayer, ito yung magiging family activity natin, no? Na gusto kong gawin natin na iikot din sa mensahe. Ano po? Sa huling tagubilin ni Pablo sa church sa Corinto, ipinahayag niya sa kanila na sikapin ninyong maging ganap. 2 Corinthians chapter 13 verse 11. Ang translation nga ang pagkasalin nga sa English aim for perfection. Nasusulat din
na He who began the good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. Philippians 1:6, no? So, ito rin na nasusulat. Ngayon, ito yung tanong. Kung patuloy kang nagpapasakop sa habag at biyaya ng Diyos sa iyong hangarin tungo sa pagiging ganap kay Kristo, makakamtan mo ba ang naising ito, yung Christ-likeness, bago ka mamatay? So, kung patuloy kang magpapasakop sa habag at biyaya ng Diyos sa iyong hangarin tungo sa pagiging ganap kay Kristo, makakamtan mo ba ang naising ito? Yung sinasabi ko naising ito yung the fullness of Christ o Christ-likeness bago ka mamatay. Pwede ba? Posible ba? So, discuss natin. Kasi alam nyo, meron pong mga denomination na kasama ito sa kanilang statement of faith, yung full sanctification. Pwede daw ito na aabot ka sa isang stage na talagang katulad mo na si Kristo, no? So ang tanong natin, posible ba ito? Discuss natin yung kanya-kanyang ng kuro-kuro dito. O kung gusto nyo gumamit kayo ng salita ng Diyos para talagang mas clear. Okay, hallelujah. Sige po, tayo ay dumulog sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na nakapagdaos na naman kami ng pagsambahay. Salamat po sa pag-ibig ninyo na nagpapatuloy araw-araw. Salamat po sa dakilang katapatan, sa biyaya na tinatanggap din namin araw-araw. Salamat din, Panginoon, sa pangangalaga mo sa kawan ng First Peacemakers Church of Cainta, sa mga household, O Lord. Salamat. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, kasi lahat ng mga hinirang mo ay iyong pinapangalagaan. Sa oras na ito, patuloy naming itinataas, Panginoon, yung bawat isa na patuloy mo, Panginoong, i-provide lahat ng pangangailangan. Kasi po, ito ay isang patutuo namin sa lahat na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Dinadalangin din namin, Ama, na pangalagaan mo ang aming bansa. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo ng wisdom ang aming mga namiminuno upang, O Lord God, gumawa sila ng mga pulisiya na hindi lamang mga policies na hindi lamang magpapaunlad ng aming ekonomiya, pero makapagbibigay din ng proteksyon sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa sakit na ito. Dinadalangin namin, Panginoon, na kahit na po kumakalat pa ito ngayon sa aming bansa, dalangin namin, Ama, na naway wala nang mailagay pa sa critical na condition, Panginoon. At dalangin namin, lahat magre-recover. Yung mga may sakit ngayon, Panginoon, dinadalangin namin na hipuin mo. O Lord, ikaw ang siyang mag-intervene upang, O Lord, sila'y gumaling. Kasi ang naisin namin, Panginoon, ay wala nang mamamatay sa sakit na ito. Alam namin, Ama, pag nag-intervene ka, posibleng mangyari ito. At yun po ang aming pinangahawakan. Dinadalangin din namin, Panginoon, na patuloy kaming lalalim sa aming pananampalataya, bagamat hindi kami nagtatagpo-tagpo ngayon sa isang malaking gawain. We pray, O God, that through your Spirit, you will unite us and you will continue, O Lord, to touch our lives, O God. At ipamalas mo ang iyong pag-ibig araw-araw. Pangalagaan mo ang mga naglalakbay araw-araw, yung mga nasa lansangan. Lord, your special protection be upon them. As well, O Lord, yung mga mga health workers namin, patuloy mo silang pangalagaan. Lord God, muli naming ibinibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo, O Lord,
sa pagtatapos ng linggong ito. Salamat po, O Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. God bless you all.